Unang beses na dinarinig ni Hobin ang boses ni Samdak sa isipan habang lumalaban. Hindi dahil nakalimutan niya ang sinabi sa video, kundi dahil sobrang nagalak siya at nawalan ng kontrol. Ngayon tumatakbo siya para sa buhay niya at unang beses lalaban si Hobin nang hindi umaasa sa video. Ginamit niya ang ilang teknik na natutunan at ngayon lang napansin kung gaano siya nag-iba. Gusto ng comedy crew na sumuko na lang siya, di makapaniwala si Hobin di man lang sila nasaktan. Sa ibang lugar, nanonood si Kim sa stream, kasama ang mga kaibigan at sinabing tapos na. Tinawag ng mga kaibigan si Hobin hipon, pero pinunto ni Kim na di sila makakapagsanay ng 10,000 sipa sa isang buwan na tulad ni Hobin. Nagulat ang mga kaibigan sa narinig at ipinaliwanag ni Kim na ang normal na tao ay hindi na makakagalaw matapos masipa ng calf kick. Ito mismo ang nangyari sa comedy crew, ngunit malinaw sa nakita ni Kim na mayroon talagang mali. Hindi na sipa si Hyun pero tila hindi na siya gumalaw. Dito pinaliwanag ng master ni Kim na si Logan kung bakit nanigas ang leader ng grupo. Sinabi ni Logan na ipinaliwanag na ito ni Hobin at dahil ito sa pananakot. Humingi ng tawad si Hobin sa ina sa matinding pagtibok ng kanyang puso pero hindi dahil sa pag-ibig. Talagang takot siya pero kasabay rin ito'y galak. Iniisip ni Hobin kung lahat ito'y adrenalin at masayang inisip ang gagamitin niyang sunod na galaw. Biglang lumitaw si Gale at ipinahayag na kinuha niya ang babaeng miyembro nila bilang bihag. Umakto si Hyun na parang tatalunin na niya si Hobin at ginamit ang pagkabihag sa babae bilang dahilan upang umalis. Natuwa si Snapper na makita silang umalis at sinabi ng comedy crew na maswerte sila sa oras na yon. Tapos na ang alitan nila sa grupo sa ngayon, pero walang nakapansin na ang laban ay may ginising na kung ano sa loob ni Hobin. Nagsimulang tumibok ng mas malakas ang puso niya't iniisip na masayang makipaglaban. Natakot siya dito at iniisip kung talaga bang nabaliw na siya. Inanunsyo ng mga kaibigan ang pagtatapos ng stream at ang videong in-upload ay nakakuha ng higit 2.3 million views. Humingi ng tawad ang comedy crew sa mga manonood pero ang pinsala ng pagkabunyag nila ay napakalaki at kinailangan nilang burahin ang channel. Umabot na sa 210,000 subscribers ang viral hit channel ni Hobin at tila bumabalik na sa normal ang lahat. Isang gabi, umuwi si Boming mag-isa pero sinabihan siya ni Hobing delikado na. Binanggit ni Bomi na mayroong sumusunod sa kanya dati kaya inalok siya ni Hobing tagpuin para mahatid siya pauwi. Dito nakasalubong ni Bomi ang higanteng si Hwang at sinabi nitong huwag mag-alala dahil solo na lang sila. Butit dumating si Kim pero nakakagulat na sinakal siya ni Hwang. Mas nakakagulat naman ang ginamit ni Kim ang unang leksyon sa how to fight na pikunin ng husto ang kalaban at sinimulan niyang masahihin ang dibdib ni Hwang. Nagtaka si Hwang kung si Kim ay viral hit rip-off pero tuloy lang ito. Ang sunod naman niyang technique ay tinatawag na how to beat a serious wrestler as a pro fighter. Paglaon, makikita naman ng nahawakan ni Kim ang braso ni Hwang. Sinabi ni Kim kay Hwang na mag-tap pero ito ang unang beses na humarap siya sa kalabang ganoon kalakas at madali siyang binuhat nito. Nakaiwas naman si Kim sa kanyang atake at nagdesisyon na ituring itong isang brawl imbis na isang profesional na laban. Sumugod si Hwang sa kanya pero laking gulat ng lahat nang bigla namang dumiretso si Hobin sa kanila. Tumigil si Bomi sa pag-reply sa mga mensahe kaya nagmadali siya rito pero nahuli siya ni Hwang. Hinambalos ni Hwang si Hobin ng sobrang lakas na di man lang ito nakasigaw. Ang serious wrestling ay estilo ng pakikipaglaban na nangangailangan ng paggalaw ng kalaban sa paghawak sa sinturon. Naabot ni Hwang ang rurok ng sport sa edad na 17 pero may isang bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa wrestling at iyon ay ang mga babae. Takot sa kanya ang mga babae at ang kinamumuhian niya ay mga lalaki. Lalo niyang kinainisan ang mga astig dahil kaya nilang gawin ang hindi niya kaya. Alam ni Snapper ang tungkol kay Hwang at purong lakas nito mula ulo hanggang paa. Natalo si Hobin pero pinunto ni Snapper na si Hwang ay halimaw kaya hindi dapat masyadong magalit si Hobin sa sarili. Ngunit tumanggi si Hobing lumabas mula sa kanyang pagtatago dahil nahihiya siyang napahiya ulit sa harap ni Bomi. Sinabi ni Snapper na maswerteng dumating ang pulis para itigil ang laban at nakiusap siya kay Hobing tumigil na sa pagmumukmok sa kahihiyan. Nagawang magalak ni Hobin laban sa comedy crew dahil sa isang bagay na tinatawag na law of fear. Sinasaad ditong kapag nakaranas na ng matinding takot ay di narerehistro ang mas maliit. Ang comedy crew ay maliit na takot lang pero ang naramdaman kay Hwang ay takot na mas malaki sa kahit anong naramdaman dati. Nakiusap si Snapper kay Hobing kalimutan ito dahil di niya magagawang maghiganti tulad ng ginawa niya kay Pakbo. Malungkot na pumayag si Hobin at natuwa si Snapper dahil katapusan na ni Hobin kung pag-interesan ni Hwang.
Masaya lang si Snapper dahil hindi alam ng kanilang mga manonood ang tungkol dito at nagdesisyon siyang ilihim na lang ang insidente. Biglang natakot si Gail nang makita niyang inupload ni Hong ang insidente sa kanyang channel na pinamagatang tinalo niya lang ang viral hit. Nagkagulo ang mga komento dahil gusto nilang hamunin ni Hobin si Hong sa isang laban ng pagganti. Nagsimulang matakot si Gail na baka gawin nga ni Hobin pero nagulat si Hobin nang sabihin ni Snapper na hindi maaari. Idineklara ni Snapper na di niya papayagan si Hobin dahil kailangan nitong mabuhay at ituloy ang channel. Natakot siyang baka talagang katapusan na nito kaya hiningi niya ang tiwala ni Hobin at hayaan siya sa kanilang paraang makalabas dito. Nang gabing yon, nag-stream si Snapper at ipinaliwanag na aksidente lang ang naging insidente kay Hong. Mabutit ito ay gumana at naging pabor sa kanila ang opinyon ng publiko at di na kailangang labanan si Hong. Alam ni Hobin na dapat nakahinga na siya pero may gumugulo pa sa kanya. Iniisip niya kung dahil ito kay Bomi sapagkat di tiyak kung anong mangyayari pag hindi niya pinigilan si Hong sa panggugulo sa kanya. Sinabi ni Boming wala siyang pakialam at gusto lang niyang siguruhing hindi lalaban si Hobin kay Hong. Biglang napagtanto ni Hobin galit siya sa sarili dahil mas natatakot talaga siya kumpara kay Bomi. Nagdesisyon si Hobin ilihis ang isip at manood ng ilang video pero nagulat siya nang lumitaw ang video ni Samdak. Ang video ay pinamagatang How to Defeat a Serium Fighter as a Regular Person. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Samdak na imposible sa baguhang matalo ang grappler. Ibinunyag ni Samdak na ang dahilan ng videong ito ay para lang ipahayag ang puntong iyon. Nalaman ni Hobing wala ni isang video si Samdak na nagtuturo kung paano talunin ang grappler bilang baguhan. May isang bagay pa ring gumugulo kay Hobin at di niya maintindihan kung bakit masikip ang dibdib niya. Biglang nagulat si Hobin nang maunawaan niya kung ano yon. Kinontak ni Hobin si Snapper at makikitang nasa telepono siya nito bilang natatanging kakampi. Tuwang-tuwa si Snapper sa kanyang pagpapaliwanag na video at ipinuntong kontrolado niya ang naratibo. Masaya siyang natapos na ang lahat tungkol kay Hong pero makikita namang may ginagawa si Hobing matindi. Dito naman biglang sinabi ni Hobing makikipaglaban siya kay Hong. Nagulat si Snapper at makikitang nagpepedal si Hobin ng bisikletang parang baliw. Muling humingi ng tawad si Hobin sa ina at ipinaliwanag na may hormone na inilalabas ang tao kapag nakaranas ng matinding takot. Ito ay tinatawag na adrenaline at ang iba ay nagiging adik rito. Napagtanto ni Hobin siya ay adik sa adrenaline na kukuha sa pakikipaglaban kaya hinarap niya si Hong. Sinimulan niya itong insultuhin at tinanong si Hong kung nakapila ba siya para maproseso tulad ng ibang mga karne sa palengke. Ginamit ni Hobin ang teknik ni Kim para galitin si Hong ngunit ang mga nanonood ng stream ay nagsimulang matakot na baka magustuhan ito ni Hong. Makikitang pinanood ni Hobin ang huling bahagi ng video ni Samdak kung paano tumalo ng Serium Wrestler pagbaguhan. Sa malapit, pinapanood ni Taehan ang stream pero di siya naniniwalang may tsansa si Hobin dito. Ngunit ibinunyag niyang pumunta si Hobin upang magpaturo ng isang bagay. Gusto ni Hobin matutunan ang galaw ng taekwondong back kick. Naintriga si Taehan pero pinaalala niya kay Hobing sinabi niyang tatapusin niya ito sa susunod na magkita sila. Ginamit ni Taehan ang back kick at nagtaka kung plano ni Hobing gawing tungkol sa libing ang sunod na video niya. Tinamaan ni Taehan ang backpack na puno ng makakapal na libro pero ramdam pa din ni Hobin ang matinding sakit. Alam ni Hobin kung gaano kalakas ang sipa na iyon at napagtanto niyang hindi man lang nagseryoso si Taehan sa laban nila noon. Papayagan lang ni Taehong mabuhay si Hobin kung lalabas si Snapper sa pagtatago pero ipinaliwanag ni Hobing hindi ito ni-record para sa content. Sinabi ni Hobing kailangan niyang matutunan ang sipa kahit anong mangyari di siya pwedeng umuwing walang natutunan. Dahil dito, sinabi niya kay Taehong Taekwondo ang pinakamalakas. Ang mga salitang ito ay tumama sa kanya at muling hiniling ni Hobing turuan siya.